Susunod na bahagi, sino ang may mga panaginip, may mga ipapahayag. Sa biyaya po sa pamamagitan ng biyaya po ng ating Panginoon Jesucristo, nagpapasalamat po ako sa Kanya. Amen. Anong papatuto? Ayun nung last Wednesday, sa pag-attend po natin ng service, mga kapatid, huwag nating sayangin habang meron pa. Kasi pagdating ng araw, baka, may tatago na lang natin. Kaya, pinupuri ko po ang ating Panginoon na tuwing Wednesday or Friday kami nandoon, minsan, inaantok talaga ako. Talagang antok na antok ako kasi nga gumigising ako ng 3 o'clock a.m. Tapos, tapos mag-service kami ng 6 hanggang 10. And sa teaching, talagang antok na antok. Nilalabanan ko po yung antok. Minsan, naiisip ko na hindi na lang ako mag-service kasi antokin lang ako doon, sabi ko. Pero hindi eh. Yung sa pag-attend mo ng service, andun yung pagpapala. Amen. Kaya, minsan nung Wednesday nga, gumaganyan talaga ako, tapos biglang tinawag ni Pastor Efren yung pangalan ko. Nagising yung pangalan nun, yung dugo. Nawala yung antok ko. Kakaiba pala yung matatawag yung, kaya Pastor, pag may inaantok nila, tawagin ko rin yung pangalan nila para magising po yung mga dugo-dugo. Kaya, praise the Lord. Nakaka-bless po mga kapatid sa pagdalo ng service, lalo na pag may voluntarism kang pumunta doon. Kaya pinupuri ko po ang ating Panginoon at meron po akong panaginip lang po kanina, Pastor, na apoy. Yung apoy daw, lumalapit sa akin or sa amin. Hindi ko alam kung sino yung mga kasama ko. Tapos maraming mga tao na nakapaligid. Pinapanood daw lang yung apoy. Bakit hindi nyo patayin, sabi ko. Tapos nung may mga timba doon, binuhos ko daw yung timba doon, namatay yung apoy. Yun lang po. Purihin po ang ating Panginoon at hindi ko po alam ang ibig sabihin mo. Amen. Natin, i-replay natin. Okay lang Panginoon. Apoy naman. Ano ba yun? Hindi ko rin ako. Hindi ko gets. Nahirap kasi pag hindi mo gets, tapos pipilitin mo, baka magkamali lang tayo ng okay? Pwede ng Diyos, kami rin ay busy ng mga nakaraang araw. Amen. Ang nakaraang linggo nga, salamat sa Panginoon. Sa mga pagpapala at sa mga suporta mo. This week, busy rin kami. Kahapon nga, nag-take kami ng assessment ng Mrs. sa EIF, Electrical Installation and Maintenance. Nakapasa. Pasado si Mrs. Bigla ako, nagawa niyo. Nagtaka nga ako na, nagawa niya talaga. Maging sa oral exam, saka written exam, nagawa niya. Kasi, nagtaka talaga ako. Kasi nga yung iniwan sa amin na gagawin, yung mga wirings, parang sakot ng gagamba, ang dami. Ilaw yun, 3-way, at saka isang single pole, at saka alarm system. Ang dami nun, may smoke detector, may heat detector, tapos mayroong manual port yung inaano na
ang daming connection nun. Ginulo talaga kasi mayroong connection na hindi talaga ang dami, pinagkakabit yung iba, pinagdudugtong. Kailangan may troubleshoot. Ang nagawa niya, basta ka nga rin ako. Siguro, darating na yung certificate namin anytime. Pwede ng Panginoon. Yan lang. Mr. Sartes, may panaginip? Hindi ko rin nakasend. Sister Eden daw, may apoy na lumalapit sa kanya. Lumalapit sa kanya. Tapos, anong ginamit mong pangkatay? Yan na, lumalapit. Walang gumagawa ng paraan. Sister Eden, siya yung nag-initiate para patayin ng apoy. Pilit kong malawain. Iba yung nasa isip ko. Pasensya na kayo kasi nag-almusal muna ako. Seriously mga kapatid. Bali, dami kasing sa mga nangyayari po sa paligid. Kahit sa amin na lang, huwag sa iba. Na maraming mga nag-aano na sa pananalita na natin, huwag na yung mga apoy. Yung parang naninira. Tapos yung iba, hindi na lang pumapansin. Pero gagamitin si Sister Eden na siyang papatay na po. Ibig sabihin yung pwede rin po siguro ng iglesia na lang po ang gagawa ng paraan para mamatay yung ganong espiritu ng tao. Dahil kung kanina nagsasalita si Brother Joseph dito kanina, nangingiti lang po ako dahil sa totoo lang sa puso ko mga kapatid, hindi ko naman na dapat sabihin, pero sa tuwing nasasaktan po ako sa mga bagay-bagay na nangyayari, sa totoo lang po, yung mga tao nga na pinapanalangin ko, pinapanalangin ko talaga. Kaya, salamat sa Panginoon at siya rin po ang gumagawa ng mga, ang Diyos po kasi ay Diyos ng kaayusan. Kaya kung minsan siguro gagamitin si Sister Eden na halimbawa or example sa kanila para hindi na po nila gagawin ulit yun. Pwede rin po siya pero parang mas literal si Sister Eden na maaaring yung tao na yun. Hindi natin alam nung nasa kalooban niya yung mga ibang tao. Pero pag nakita yung pamumuhay ni Sister Eden at sa pamilya nila, sila na ngayon ang mapapaya. Dahil alam kong maraming mga, kung ano-ano, mahirap ng isa-isa. Kaya po rin ang Panginoon, salamat sa Kanya. Dahil sinasabi niya yung talagang inaano ng Panginoon yung mga bagay na nangyayari sa atin habang nakatalikod tayo. Kaya yun po. Pagpatuloy nyo lang po yung pagiging banal nyo, pagiging good example nyo sa mga kapitbahay. At yun po ang pagtatagumpayin ng Panginoon. Praise God. James, ang dila ay isang maliit na parte ng katawan, ngunit kaya niyang sunugin ang malaking bundok. So, yan po ang tayo. Ayun. Salamat sa Panginoon. Anything to say, patotoo, mga